salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic mo na tatalakay natin ngayon ay ano ang pinakamatinding tanong ni Kristo? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Mark chapter 8 verse 36. Buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sa Tagalog, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Teaching number 1. Soul means your life itself. Ang salitang kaluluwa o soul ay hindi lamang tumutukoy sa isang bahagi ng ating pagkatao, kundi ito mismo ang ating buhay. Una, ang kaluluwa ay nangangahulugan ng iyong buong pagkatao, ang iyong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Kaya kapag sinabi ng Biblia na ang kaluluwa ay mahalaga, ibig sabihin ay ang mismong buhay mo ang nakataya. Teaching number 2. Soul means your life in God. Ang kaluluwa ay nangangahulugan ang iyong buhay na nakaugat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang basta nabubuhay, kundi nabubuhay sa presensya, kalooban at patnubay ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay hiwalay sa Diyos, ang kanyang kaluluwa ay parang buhay na walang tunay na layunin. Ngunit kung ikaw ay nakaangkla sa Diyos, nagkakaroon ng saysay at direksyon ng iyong kaluluwa. Teaching number 3. Soul means your life for eternity. Ang kaluluwa ay tumutukoy din sa iyong buhay na walang hanggan. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. Lahat yan ay lilipas, ngunit ang kaluluwa ay hindi mawawala. Kaya napakahalaga na ito ay ilaan at ipagkatiwala sa Diyos, sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na katiyakan, kaligtasan hanggang sa walang hanggan. Application number 1. Aspire to be incorruptible. Maghangad na maging incorruptible o hindi natitinag sa kasamaan. Sa panahon ngayon, napakadaling masigaw ng tao sa pera, kapangyarihan o pansamantalang kaligayahan. Ngunit ang taong inuuna ang kanyang kaluluwa ay pinipili ang tama kahit mahirap at pumatayo sa integridad kahit na siya ay nag-iisa. Application number 2. Amass good works. Mangolekta ng mabubuting gawa. Hindi ito nangangahulugan na ligtas tayo dahil sa gawa, kundi dahil pinapakita na ng ating mabubuting gawa ang ating tunay na pananampalataya. Ang isang kaluluwang nakaangkol sa Diyos ay natural na magbubunga ng kabutihan, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Application number 3. Aim for God's approval. Maghangad ng kaluguran ng Diyos, hindi ng tao. Maraming pagkakataon na mas madaling magpasikat, magpa-applause o sumunod sa agos ng mundo. Ngunit kung tunay na iniingatan natin ang ating kaluluwa, ang pinakamahalaga ay kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa atin, hindi ang palakpak o papuri ng tao. Yun lamang po ang aking devotion.